ang mga ibang kapatid natin na sila'y magkukulong sa kwarto, sila'y iiyak, sila'y magmumukmuk, sila'y magagalit, sila'y nai-stress, sila'y nadidepress. Minsan hindi mo naman masisisi din na ma-depress, malungkot ang ibang magulang kapag nalulungkot sila, nagbago yung kanilang mga anak, habang lumalaki, lumalaban, nagre-rebelde. Di po ba? Hindi mo rin masisisi ang iba kapag sila'y nagluluksa, hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang mga minamahal. O nga naman, nagpapacheck up pa lang sa hospital, pero ilang saglit, ibabalita sa kanila na naatake o na-stroke yung minamahal nila. Minsan napakahirap tanggapin ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero tandaan natin na hindi tayo dadalhin ng Diyos sa isang kalagayan na walang mabuting dahilan. Everything happens for a reason. Dahil ang Diyos ay magaling gumuhit. Ang Diyos magaling magplano. God is a great designer. God is a good planner. Bandang huli, mabuti ang palaging ninanais ng Diyos para sa atin. Kung hindi natin tatanggapin agad ang mga pagbabago sa ating buhay, diyan lalong bibigat, diyan lalong magiging mahirap ang ating kalagayan. Di po ba? So paano natin matatanggap yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa ating buhay? Kailangan buksan natin ang ating mga tenga, ang ating mga puso sa Diyos. Hindi mo man makita mga pagpapala ngayon sa iyong buhay, pero huwag mong isasara ang iyong puso sa Diyos. Dahil ano ang nakapagbago kay Santa Maria Magdalena? Bakit sumaya siya, sumigla siya, nagkaroon siya ng kapayapaan? Nung tinawag daw ni Jesus ang pangalan niya, kapatid, yan ang mabuting balita. Bawat isa sa atin araw-araw, tinatawag tayo ng Panginoon. Pakikinggan mo ba siya? Susundan mo ba siya? Yan ang pinakamahalagang desisyon na pwede nating piliin sa ating buhay. Kahit na hindi ka sigurado, kahit na hindi mo nauunawaan ang lahat,